Hi mga kakamshi, for today's video gagawa tayo ng napakadali lang na dessert, no bake and no gelatin cheesecake. Naku, at eto na nga, itong aking cake molder. After a year, ngayon ko lang uli siya malalabas. Remember kasi nung pandemic, ako kasi yung gumagawa ng mga cake nila. Pag birthday namin, ayan, ako ang nag-bake. Kaya napilitan ako bumili. Hindi, actually, masipag pa ako noon. Mahilig din kasi ako mag-bake ng mga bread, ganyan. Yun yung parang hobby ko na ginagawa. So, ngayon, eto, kasi nga, may nagbigay sa akin itong Biscoff. So, sabi ko, parang mas masarap to sa cheesecake. Kaya gagawa tayo ng cheesecake na no bake and no gelatin. So, ito yung gagamitin nating molder. Ganyan lang kaliit. So, prepare muna natin itong lalagyan natin. Nilagyan ko siya ng wax paper sa loob para pag dinimold natin, ayan, hindi diretso nakadikit doon sa pinaka-base nitong molder natin. Teka lang, iayos ko lang yung pagkaka-shape at malaki-laki yung pagkakagupit ko. Ayan, mayroon pa sa gilid, ano. Nakaangat pa siya. Teka, bawasan pa natin ng konti para mas maganda. Anyway, hindi ko pala nabanggit, isa-isa yung mga ingredient na ginamit ko. So, gumamit ako dito ng all-purpose cream, condensed milk, yung ating Biscoff, ham na durog, butter, and of course, ang pinaka-importante, yung cream cheese. So, simulan na natin sa pinaka-base ng ating cheesecake. Kaya itong butter, tutudawin natin. Half lang ang nilagay ko na butter kasi maliit lang naman yung ating molde na gagamitin. So, ay natunaw na. Dito ko imimix sa bowl yung gray ham and butter. Pwede rin naman diretso yung i-mix dun sa molder nyo. Pero para mas mahalo natin maigi, dito ko muna nilagay sa malukong. Tapos dito ko imimix lahat. And then, at saka ko ita-transfer doon sa molder natin. Kailangan talagang mahalo siyang maigi. So, mekos-mekos muna tayo. Ayan, mix, 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 mix. So, ayan, pwede na to. Ngayon, maglilipat na tayo dito sa ating maliit na molder. Ayan na siya. Lagay lang natin siya dito. Ang gagawin naman dito paglagay, kailangan ma-flatten naman natin na maigi. Kasi ito yung pinaka-base ng cake natin, ng cheesecake natin. So, kailangan ma-flatten siya. Ayan. O, diba? Ang saya. Madali lang talagang gawin siya. Pero ang importante naman dito, kailangan mapantay nyo, ha. Baka mamaya sa kabilang side maumbok, tapos sa kabila hindi. Kailangan pantay na pantay siya. And then pag napantay nyo na yan, i-ref muna natin ito. Papalamigin natin siya. Then para mabuo yung pinaka-base natin. So going back, ito na yung gagamitin na natin para sa ating cream cheese. So gumamit ako dito ng grinder mixer para hindi na tayo mahirapang maghalo-halo. Gaya nga na sinabi ko, wala tayong gelatin na gagamitin dito. Hindi rin na tayo magbe-bake. So, ayan yung cream cheese ko. Ayan, dalawang nilagay ko dito. The all-purpose cream ko pala, ipinris ko yon. So, para tumigas siya. Yan ang, diba, nabawasan pa. May nagbawas. So, diba, surprise. So, yan. Ito lang yung mga papaghalu-haluin nating ingredient. Plus, itong ating condensed milk. Any brand will do. At tingnan nyo naman to, diba, ang ganda. Kaso, natanggal yung isang tenga ni Mickey Mouse. Favorite ko pa naman itong gamitin. So, ayan, pagkasama-samahin na natin, lalagyan na natin yung cream cheese. So, una ko nang inilagay itong cream cheese. Ayan, dalawa yung ilalagay natin kasi gusto ko malasang-malasa yung cream cheese. Kaya dinamihan ko siya. Tapos, ayan nga yung all-purpose cream natin, pinris ko yan. Tapos tinow ng konti para maging buo siya. Ganyan lang yung gagawin natin. Isa lang yung nilagay ko. Hindi ako nagbibigay ng exact measurement. Ayun, depende sa inyo. Tantiameter lang ako. Pero so far naman, yung mga ginagawa kong pagiging tantiameter, okay lang din naman na sasakto din naman. Ito naman condensed milk, mga 1/4 lang yung nilagay ko dito. Hindi ko naman nilahat yung isang lata, no? Kasi sobrang matamis naman siya. Pero gaya nga nasabi ko, depende sa inyo kung gusto nyo matamis na tamis. Yan, kalahatiin nyo yung ilagay nyo na condensed milk. So, ayan na, imimix na natin siya dito sa aking mixer grinder. Para mas siya, kaya ako gumamit ng mixer, para mas soften. Tama ba yung word? Parang hindi, para maging makinis siya. Maging fine. Texture. So, ayan. Okay na to. And buksan na natin kung ano itsura. O, di ba? Kinis.
So, yan yung nangyari. Oh, ang ganda. Ang bango. Amoy ice cream. Actually, amoy ice cream siya. Yan. Dahil sa cream cheese, marami rin nilagay natin. So, ito, i-check natin yung ating ginawang crush. Yung ating pinaka-base ng ating cheesecake. Dun sa rep kung tumigas na siya. At after nun, ibubuhos na lang natin to dun. So, ito na yung ating Graham crush. Dito na natin ilalagay yung ating mixture. Pero, lalagyan muna natin to ng, ito na, yung biscuit. Ito talaga yung may kasalanan tong biscuit na to, kaya ako napagawa nito. Pero char lang yun. Siyempre, ang sarap nito, no? Salamat sa nagbigay, ha. Talagang kung hindi mo ako binigyan, hindi ako makaka-idea na itatry kong mag-cheesecake. Kasi matagal ko nang gustong subukan na mag-cheesecake na may gamit nito. And tingnan nyo naman, yung pinili kong molde. Diba? Mababa pala siya. Pero okay na yan. Focus tayo sa goal. Focus tayo sa goal na kailangan magawa ko to. Ayan, medyo mahirap-hirap pala itayo to. Kasi, natutumba pa. Well, anyway, sige lang. Kaya natin yan. So, ayan na. Ngayon, ibubuhos na natin dito yung ating mixture. Ano may anino? Ang hirap mag-video. May anino. Wala kasi ako mga pang lighting para sa pagbablog. So, bubuhos lang natin yan ng ganyan. Yan, isaid natin. Sayang. Kahit bitin, hindi ko na puputunan. Okay na yan. Maganda kasi buo yung itsura nung yung ating biscuit eh. Then, itak-tak lang natin. Itak-tak natin para ma-firm yung ilalim. So, dahil marami pang natira, ayan, ilagay natin to, i-decorate natin. Sarap nito. Kaya pala, kahit sa mga coffee shop, diba, ino-offer nila yung biscuit. Masarap talaga siya. Well, anyway, ayan, marami pa ring matitira. Kaya, papapaki na lang natin yung ibang biscoff. Nung una pa ako, nagdadalawang isip pa ako na kukulangin. Yung pala, yung mixture ko ang kulang dahil bitin. So, ayan, lalagyan na natin to sa ref. Kailangan natin mapalamig siya mga 8 hours or overnight, mas maganda para mas mabuo siya. So, ito na, i-demold na natin. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako baka biglang pagtanggal ko ng molde ay pumiglas silang lahat. Kasi di ba nakita nyo naman, nahirapan tayo itayo yung mga biscoff sa gilid, tumutumba-tumba siya. So, dadahan-dahanin lang muna natin yung pagtatanggal ng molde. Ayan. Dahan-dahan natin iaangat. Kinakabahan ako. Ayan, successful naman. Success! So, nabuo naman siya. Yun nga lang, bitin yung taas. Dapat pala, dinamihan ko pa yung mixture na ginawa ko. So, ganun lang ka-easy yung paggawa ng cheesecake. Hindi mo na kailangan bumili na pagkamahal-mahal. Dahil sa bahay lang, kayang-kaya mo nang gawin. O, di ba? Ang ganda tignan. Madali na siya gawin. Tapos, ilang ingredient lang yung kakailanganin mo. O, diba? Yayabangin. Yayamanin pala. O, walang okasyon. Pero ang dessert, cheesecake. Yan lang. Maraming salamat sa palaging suporta at panonood sa aking channel. Please don't forget to like and follow my Facebook page, Ma'am She Lizette. And, till my next video. Adios!